Nang pirmahan ang divorce papers, nagpa-catering ng halagang i-4.5 million ang biyenan ko para ipakilala ang bagong manugang. Nang oras na ng bayaran, nagmamadali niya akong tinawagan. Bakit mo blinok ang card ko? Hapon sa Maynila sa pagtatapos ng tag-ulan, kulay abo ang langit. Ang hangin mula sa kalapit na ilog ay naghahatid ng amoy ng tubig na may halong amoy ng mga nalaglag na bulaklak ng kalachuchi. Sa eskinita, ang tunog ng kariton ng fishball na dumadaan ay sumasabay sa ingay ng mga sasakyan, isang pamilyar na musika sa aking pandinig. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa salamin at inaalala ang buhay ko. Ang buhay na dati ipinaniwalaan kong kung may tiyaga, may nilaga. Ako si Maria Cristina Cristi Reyes, 33 taong gulang. Nagtapos ako ng economics at mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa finance. Dati akong finance director sa isang kumpanya ng construction supplies. Ang trabaho ko ay pag-aralan ang mga numero para masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng pera. Sabi nila, ang mga taga-finance daw ay walang emosyon, pero naiintindihan ko na sa likod ng bawat numero ay may mga pamilyang kumakain, sahod ng empleyado at buntong hininga ng mga nangungutang para sa bahay. Nakilala ko si Antonio Tony De Leon sa isang business meeting. 2 taon ang tanda niya sa akin, magaling makipag-usap at higit sa lahat marunong makinig. Ikinuwento niya ang pangarap niyang magtayo ng sariling kumpanya na mamamahagi ng construction supplies, isang negosyong marangal at tapat. Nakinig ako at naniwala. Siguro dahil sa edad na iyon, nagsisimula na akong matakot sa kalungkutan, sa mga hapunan na mag-isa at sa mga gabing umuulan na parang pinipiga ang puso ko sa lungkot. Ipinakilala ako ni Tony sa pamilya niya isang Sabado ng gabi. Ang bahay nila sa isang subdivision sa Quezon City ay luma, 2 palapag pero malinis. Ang hapunan ay may sinigang na isda, adobong manok na malapot ang sarsa, at isang mangkok ng sausawan na may sili. Ang nanay niyang si Aling Corazon, habang nagsasandok ng pagkain, ay matalinong nagtanong, "Nasa finance ka pala, iha? Malaki pala ang maitutulong mo kay Tony sa hinaharap? Akala ko pa noon ay isang papuri iyon." Sumagot ako, "Kung ano po ang maiambag ko, gagawin ko basta't magkatuwang kami." Ang tatay niyang si Mang Jose ay tahimik lang, ipinagtimpla ako ng mainit na tsaa, at ang mga matay puno ng kabaitan, tila ang tanging hangad ay kapayapaan sa tahanan. Ikinasal kami ni Tony pagkatapos ng 6 na buwang pagkakakilala. Nang sabihin niyang gusto niyang magtayo ng sariling kumpanya, ako ang unang sumang-ayon. Pinangalanan ni Tony ang kumpanya na Criston, isang kombinasyon ng aming mga pangalan na malambing pakinggan. Marami ang pumuri sa aming pagkakaisa. Dati, masaya rin ako. Sinong babae ba ang hindi magnanais maniwala sa kaunting romansa? Ngunit ang isang kumpanya ay hindi nabubuhay sa romansa, nabubuhay ito sa kapital at disiplina. Si Tony ang may koneksyon at galing sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente, habang ako naman ang may naipong perang bigay ng mga magulang ko bago ako ikasal at kaalaman sa risk management. Nag-ambag ako ng 60% ng capital. Si Tony naman ay nag-ambag ng kanyang serbisyo at mga koneksyon. Sa papel, kami ay 2 miyembro na may-ari. Sa totoong buhay, ako ang nagtayo ng pundasyon, mga proseso sa pag-apruba ng gastos, plano sa daloy ng pera, mga template ng kontrata, credit limits, at pati na ang pakikipag-usap sa bangko. Naiintindihan ko na pagdating sa pera, kahit gaano kakatapat, kailangan pa rin ng kasulatan dahil ang pera ay walang kinikilalang personal na relasyon. Si Tony ang naging mukha ng kumpanya sa labas. Nakaputing polo, tamang-tama ang ngiti, matatag ang pakikipagkamay, at bawat salitang binibitawan ay kaaya-aya. Pinapanood ko siyang umalis para makipagkita sa mga kliyente, habang ako ay naiiwan sa aming maliit, ngunit puno ng pag-asang inuupahang opisina. Noong mga unang araw, pagod kami pero masaya. Nagpupuyat ako sa paggawa ng mga report, habang si Tony naman ay gabi na umuuwi dahil sa pagsasara ng mga deal.
Nagkikita na lang kami sa kusina para humigop ng mainit na lugaw bago bumalik sa trabaho. Minsan, nagbiro ako. Kapag yumaman ka, huwag mong kalimutan ang nagawa ng lugaw na ito. Tumawa si Tony, paano ko makakalimutan? Ikaw ang tagapag-ingat ng yaman ko. Hindi ko alam na ang birong iyon ay magiging dahilan para singilin ako ng mga tao na parang isang tunay na kahadiyero. Dahil mula noon, hindi lang ako asawa, ako na rin ang naging pundasyon para akyatan ng iba. Hindi pa lubusang nagpapakita ng tunay na kulay ang pamilya ng asawa ko noon. Mahilig si Aling Corazon na ipagmalaki sa mga kapitbahay na ang anak niya ay nakapag-asawa ng magaling na babae. Ang dalawang kapatid na babae ni Tony, sina Ate Joy at Ate Beth, ay paminsan-minsan dumadalaw na may matatamis na salita. Ang galing naman ng hipag namin, mukhang sosyal. Samantala, ang nakababatang kapatid ni Tony, si Mark, na laging nasa construction site, ay tahimik lang na tinutulungan akong magbuhat ng mga gamit at bumubulong, "Ate, huwag mong masyadong dibdibin lahat ng sinasabi ni Mama." Ngumingiti lang ako. Iniisip ko, normal lang naman ang hindi pagkakasundo sa bawat pamilya. Akala ko, sapat na ang kakayahan ko para balansehin ang lahat. Noong gabing isinabit namin ang signboard ng Kriston, nakatayo ako sa ilalim ng dilaw na ilaw, pinagmamasdan ang pangalan ko sa tabi ng pangalan ng asawa ko. Biglang uminit ang puso ko. Ibinulong ko sa sarili, sige, maniniwala ako kahit isang beses lang. Naaalala ko pa, sinabi ko sa sarili ko, pinili ko ito, kaya dapat sabay naming pasanin. Pero sabi nga nila, kapag nagkakaisa ang mag-asawa, kahit ang karagatan ay kayang tawirin. Hindi ko inasahan na minsan, ang pagkakaisa ay nangangahulugan na ang isa ay nagtitiis habang ang isa ay nasasanay na tumanggap. Pagkatapos maging matagumpay ng ilang unang kontrata ng kumpanya, mas naging madalas ang pagdalaw ko sa bahay ng mga biyenan ko. Hindi dahil sa obligasyon ng isang manugang, kundi dahil laging sinasabi ni Tony, "Namimiss ka na ni Mama, bisita ka naman para kumain at mapasaya siya." Maganda pakinggan, kaya pumayag ako para mapanatili ang kapayapaan. Sabi nga nila, kapag mabait ang manugang, tahimik ang tahanan. Ganoon lang kasimple ang iniisip ko noon. May isang malinaw na sistema sa bahay ng mga biyenan ko. Si Aling Corazon ang laging nasa kabisera ng mesa. Si Mang Jose ay tahimik na nakaupo sa tabi niya na parang anino. Si Tony ay malapit sa kanyang ina, habang ako naman ay karaniwang nasa kabilang dulo, malapit sa mga ulam, nagsisilbi at tinitingnan kung may kailangan sila. Ang dalawang hipag ko, sina Ate Joy at Ate Beth, ay laging dumarating na walang dala kundi ang kanilang mga bibig. Wow, ang fresh naman ng hipag namin, taga Manila talaga. Pagkatapos sabihin niyon, tiningnan ni Ate Beth ang dala kong bag na parang tinitingnan ang presyo sa palengke. Bago pa ako mairita, nagsalita si Aling Corazon na parang nagbibiro. Magaling siya, pero para rin sa pamilyang ito, ang galing niya. Kung itatago niya lang, wala ring kwenta. Tumawa na lang ako para palipasin, sinisisi pa ang sarili sa pagiging sensitibo. Pero alam niyo ba, ang salitang iyon na parang hangin lang ay naging tanikala sa akin kalaunan. May paraan si Aling Corazon na magtanong na parang nag-aalala, pero sa totoo lang ay naniniktik. Mahilig siyang magtanong kung magkano ang sahod ko, ang bonus, at kung kumikita ba o nalulugi ang kumpanya. Kapag umiiwas ako at pangkalahatan ng sagot, nagbubuntong hininga siya. Tinatansya ko lang, ang mga babae sa bahay ay dapat marunong mag-ipon, kung hindi, papasok ang pera sa isang pinto at lalabas sa kabila. Pagkatapos sabihin iyon, direkta siyang tumingin sa akin na para bang ako ang kabilang pinto. Iba naman si Mang Jose. Lagi niya akong binibigyan ng isda, nilalagyan ng sabaw ang mangkok ko, minsan ay nahihiya na parang takot na magalit ang asawa niya. Isang beses, habang nagkukuwento si Aling Corazon tungkol sa kapitbahay na umasenso dahil sa manugang, aksidenteng nasabi ni Mang Jose, "Anak din natin ang manugang, huwag mong sabihin yan." Sinamaan siya ng tingin ni Aling Corazon at tumahimik na lang siya
Habang pinagmamasdan ko ang eksenang iyon, nalungkot ako. Akala ko dati, isang biyaya ang pagkakaroon ng mabait na biyenan, pero nalaman ko na kapag ang kabaitan ay walang boses, minsan ay nagiging dahilan pa ito para magpatuloy ang mali. Ang dalawa kong hipag, paano ko ba sasabihin? Hindi sila mahirap na hindi makakain, pero lagi silang may kulang na gustong ipagyabang. Si Ate Joy ay laging nagrereklamo. Ang asawa ko, nasa construction, hindi regular ang kita. Si Ate Beth naman ay nagkukuwento. Ang anak ko mag-aaral na sa grade 1, ang daming gastos. Pagkatapos magreklamo, titingin sila sa akin. Ang tingin na iyon ay hindi direktang humihingi, pero inilalagay ako sa posisyon na dapat kong maintindihan. Noon, inosente pa ako. Madalas akong magdala ng mga regalo, isang basket ng prutas, damit para sa pamangkin, iniisip na ito ay para sa magandang samahan. Natutuwa si Aling Corazon, pinupuri ako sa pagiging maalalahanin, pero ang papuri niya ay parang selyo ng pag-aari. Ganyan dapat ang manugang ko. Si Mark lang, ang kapatid ni Tony, ang naiiba. Pag-uwi niya, laging puno ng alikabok mula sa construction site, dumidiretso sa kusina para maghugas ng kamay at tinatanong ako, Ate, pagod ka ba? Isang simpleng tanong na nagpaparamdam sa akin na tao pa rin ako, hindi isang ATM. Minsan, pinintasan ni Aling Corazon ang paghugas ko ng pinggan, hindi raw kasing linis ng mga babaeng taga-probinsya. Sumagot si Mark, kung ganoon ma, ako na ang maghuhugas bukas. Sinamaan siya ng tingin ni Aling Corazon, huwag mong masyadong kinakampihan yan. Tumahimik si Mark, pero pagdaan niya sa tabi ko, bumulong siya, huwag mo na lang pansinin. Napabuntong hininga na lang ako. Sa bahay na iyon, ang mabuting salita ay kailangang ibulong habang ang masasakit na salita ay sinisigaw. Nagsimula akong mapansin ang isang ugali ni Tony. Sa labas, desidido siya, pero sa bahay, umiiwas siya. Kapag may sinasabi ang nanay niya, opo lang ang sagot niya. Kapag may sinasabi ang mga kapatid niya, ngumingiti lang siya. Kapag tahimik ako, hinihila niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa na parang sinasabing, huwag mo nang palakihin. Lagi niyang sinasabi, pagpasensyahan mo na si mama. Matanda na. Nagpasensya ako, pero sa sobrang pagpapasensya, inakala nilang wala akong hangganan. Isang gabi, naghanda ng malaking salo-salo si Aling Corazon at inimbitahan ang mga kamag-anak. Nahuli ako ng dating dahil sa trabaho. Pagpasok ko pa lang, sinabi na niya sa harap ng lahat na parang nagbibiro, iba talaga ang finance director na manugang, may sariling oras. Nagtawanan ang lahat, nakitawa ako, pero malamig ang pakiramdam ko. Nagtatawanan ba sila dahil masaya sila o dahil alam nilang hindi ako makakasagot? Iyon ang tanong ko sa sarili. Nang matapos kaming kumain at magligpit, hinila ako ni Ate Beth sa isang sulok ng kusina, palakaibigan ang tono, hipag, kapag lumaki na ang kumpanya, sabihan mo si Tony na tulungan naman kami ha. Ang pamilya namin ay pamilya rin ni Tony. Natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay parang sa magkapatid, pero sa ilalim nito ay isang patakaran na sila na ang nagtakda. Ang ari-arian naming mag-asawa ay ari-arian din ng pamilya niya. Lumunok ako at sumagot. Kakausapin ko po si Tony. Ngumiti si Ate Beth. Isang ngiti na parang sigurado na sa panalo. Nang gabing iyon, pag-uwi namin, tinanong ako ni Tony, may sinabi ba si Mama at Ate na ikinasama ng loob mo? Sinabi ko ng diretsyo. Pakiramdam ko, minamanmanan ako, tinatanong tungkol sa pera, sahod, sa kumpanya. Hindi ako sanay. Nagbuntong hininga si Tony. Ang katahimikan niyang iyon ay nagpaalala sa akin ng kasabihang matalino sa 3 taon, nagkamali sa isang iglap. Minsan, hindi nagkakamali ang tao dahil hindi nila alam, kundi dahil iniisip nilang sapat na ang manahimik. Sinubukan ko pa ring pakalmahin ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, sige, maging masunurin akong manugang. Pero habang mas nagiging masunurin ako, mas dumarami ang masasakit na salita. At nagsimula kong maintindihan ang isang simpleng bagay. Sa isang pamilya, hindi mali ang pagkakaroon ng mga patakaran.
Ang mali ay kapag ginagamit ang mga patakaran para pilitin ang iba na yumuko ng walang karapatang tumayo. Pagkatapos ng ilang buwan, nagsimulang gumaan ang takbo ng kumpanya namin ni Tony. Hindi pa kami mayaman, pero mas madalas nang pumasok ang pera at hindi na kami hinahabol ng mga utang. Hindi pa ako nakakapagdiwang nang sabihin ni Tony, "Mahal, kailangan nating maghanap ng karagdagang pondo para mas mabilis ang takbo." Ang mga supplier ng materyales, gusto nila mabilis ang bayad. Kapag mabagal tayo, mawawalan tayo ng supply. Naiintindihan ko iyon. Ang daloy ng pera sa industriyang ito ay parang tubig na dumadaloy sa maliit na siwang. Kapag bumara, titigil ang lahat. Pinag-isipan ko ito at nagpasya akong kumuha ng credit card na may mataas na limit sa ilalim ng pangalan ko. Nakipag-usap ako ng maayos sa bangko, pumirma sa lahat ng papeles at nagtakda ng malinaw na mga alituntunin. Bawat gastos ay dapat may resibo, sinumang gagamit ay dapat magpaalam at sa katapusan ng buwan ay magkakaroon ng pagsusuri. Pagkarinig nito, sunod-sunod na tumango si Tony. "Huwag kang mag-alala, mahal. Seryoso ako sa negosyo, hindi ako pabaya." Noong una, binigyan ko lang si Tony ng supplementary card para sa mga transaksyon niya kapag nakikipagkita sa mga kliyente. Ako ang may hawak ng pangunahing card dahil sanay akong mag-monitor. Maayos naman ang paggamit ni Tony sa unang ilang linggo. Ang mga resibo mula sa mga restaurant, gastos sa gasolina para sa mga business trip, lahat ay mukhang makatwiran. Pinuri ko pa ang sarili ko sa tamang desisyon. Nagtutulungan kami bilang mag-asawa, isa ang nag-iingat ng pera at isa ang gumagastos. Hanggang isang gabi, sinabi ni Tony ang isang bagay na nagpakaba sa akin. Sabi ni Mama, matanda na raw siya. Minsan, kapag nasa labas at may kailangang bilhin, nahihiya siyang humingi. Pwede mo ba siyang bigyan ng supplementary card para hindi siya mapahiya? Tiningnan ko siya. Ang salitang mapahiya ay mahirap tanggihan. Sinubukan kong manatili sa aking mga prinsipyo. Sige, pero maliit lang ang limit. At anumang gastusin niya, kailangan kong malaman. Ngumiti si Tony. Oo naman, hindi naman siya magastos. Isang linggo pagkatapos, tinawagan ako ni Aling Corazon na may kakaibang tamis sa boses. "Christy, iha, busy ka ba? Nagpunta kasi ako sa pawn shop para palitan itong luma kong kwintas pero kulang ng kaunti ang pera ko. Pwede mo ba akong tulungan?" Narinig ko ang kulang ng kaunti, kaya hindi na ako nagtanong pa. Sinabi ko na lang na gamitin niya ang card. Tumawa siya. Ang bait talaga ng manugang ko. Paglipas ng panahon, nagsimula na ring manghiram sina Ate Joy at Ate Beth. Hindi sila direktang humihingi ng card. Paligoy-ligoy sila, hipag, may appointment ako sa salon, kinapos ako sa pera, o may sakit ang anak ko, kailangan kong magbayad muna sa ospital, bukas ibabalik ng asawa ko. Sa tuwing ganoon, titingnan ako ni Tony na parang nakikiusap, para akong nasa gitna. Sa isang banda ay ang aking mga prinsipyo, at sa kabilang banda ay ang tinatawag na kapayapaan sa pamilya. Pumayag ako, hindi dahil tanga ako, kundi dahil takot akong tawaging kuripot. Sa buhay, minsan, mas takot tayong mapintasan kaysa gumastos, at ang pamilya ng asawa ko ay mas nabubuhay sa reputasyon kaysa sa katotohanan. At ganoon nga, isinilang ang pangatlo at pang-apat na supplementary card, 4 na pangalan sa ilalim ng aking pamamahala: Tony, Aling Corazon, Ate Joy, at Ate Beth. Akala ko, kung konti-konti lang naman, makokontrol ko. Nagtakda ako ng paalala para sa buwan ng pagsusuri. Pinaalalahanan si Tony na sabihan ang kanyang ina at mga kapatid na itago ang mga resibo. Opo, opo, sagot ni Tony na parang robot. Pero ang buhay ay hindi sumusunod sa isang Excel sheet. Ang mga gastos ni Aling Corazon ay hindi na kulang ng kaunti. Bumili siya ng bagong damit para sa kasal, bagong sapatos, at isang handbag para hindi raw siya maliitin. Minsan, tinawag pa niya si Tony sa harap ko. May meeting ako sa women's club. Ipinagmamalaki ng mga kasama ko ang mga regalo mula sa kanilang mga manugang. Nakakahiya naman kung wala akong maipakita. Tumingin sa akin si Tony na nakikiusap. Pagbigyan mo na si Mama,
hindi naman gaanong kalaki yan. Si Ate Joy naman ay regular nang nagpapaspa. Nagpapadala siya ng mga litrato ng kanyang facial at manicure na may mensaheng hipag para magmukha namang presentable. Kapag losyang, baka iwanan ako ng asawa ko. Si Ate Beth naman ay mahilig mag-shopping online. Halos araw-araw may delivery. Isang beses, pag-uwi ko sa bahay ng biyenan ko, nakita ko ang mga kahon sa isang sulok. Ang dami niyo yatang pinamili, ma? Tanong ko. Sumagot si Aling Corazon na parang walang pakialam. Gamit yan ng mga kapatid ni Tony. Hindi naman yan gaanong kalaki. Nasa finance ka naman, kaya huwag kang mag-alala. Ang mga salitang hindi naman gaanong kalaki ay parang asin na isinaboy sa aking utak. Kaninong pera ba ang hindi mahalaga? Nagsimula akong suriing mabuti ang mga bank statement, hindi para manisi, kundi para protektahan ang pera ng aming pamilya at kumpanya. Nakita ko ang maliliit pero madalas na gastos. Mamahaling coffee shop, tindahan ng makeup, high-end na supermarket at isang seafood buffet restaurant sa araw na nag-post si Ate Beth ng litratong treating myself. Tinanong ko si Tony, pinaalalahanan mo ba silang itago ang mga resibo? Sumagot siya, naku, pamilya naman natin yan. Masyado kang istrikto, nawawala ang saya. Nawawala ang saya o nawawala ang prinsipyo? Sa kumpanya, kailangan ko pa ring asikasuhin ang sahod ng mga empleyado, bayaran ang mga supplier at maningil ng mga utang. Hindi ko kailanman naantala ang sahod dahil alam kong hindi biro ang kabuhayan ng tao. Pero sa bahay ng biyenan ko, ginagastos nila ang pera ko na parang tubig at itinuturing pa itong normal. Ang nakakatakot ay hindi ang isang beses na malaking gastos, kundi ang nabuo nilang ugali. Kapag kailangan, gagamitin ang card, kapag gusto, bibili at inaasahan nilang ako ang magbabayad. Sinubukan kong magsalita ng maayos. Sa isang hapunan, dahan-dahan kong sinabi, Mama, mga ate, sa paggamit po ng card, sana po sa katapusan ng buwan, suriin natin para mas madali kong mamanage. Ibinaba ni Aling Corazon ang kanyang mga kubyertos, ngumiti pero hindi ang kanyang mga mata. Masyado ka namang seryoso, iha. Konting gastos lang. Kailangan pa bang i-report? Sumabat si Ate Joy. Ganyan talaga ang mga taga-finance. Lahat kinukwenta at tinapos ni Ate Beth. Siguro dahil wala ka pang anak, kaya marami kang oras para sa maliliit na bagay. Natigilan ako. Ginamit nila ang usapin ng pagkakaroon ng anak para patahimikin ako. Masakit at hindi ako makasagot ng malakas sa hapagkainan. Si Tony, umupo lang doon at binigyan ako ng isda na parang sinasabing, kumain ka na lang para matapos na. Nang gabing iyon, pag-uwi, humiga akong nakatalikod sa dingding, pinakikinggan ang ulan sa bubong at naaalala ang kasabihan, isang beses na pagsisinungaling habang buhay na pagdududa. Nagsimulang manlamig ang puso ko. Mahal ko pa rin ang asawa ko. Gusto ko pa ring buo ang aming pamilya, pero naiintindihan ko na kung hindi titigil ang ugaling ito, unti-unti nitong lalamunin ang aming kumpanya at ang aming pagsasama. Madaling pag-usapan ang pagkakaroon ng anak, pero mahirap ang kalagayan. 3 taon kaming kasal, hindi ko iniiwasan ang pagkakaroon ng anak. Umaasa rin ako. Minsan, kapag nakakakita ako ng mga taong may kargang sanggol sa parke, bigla na lang akong nalulungkot. Pero abala ako sa kumpanya, si Tony naman ay laging late umuwi at ang aming schedule ay magulo. Akala namin, darating din ito. Hanggang sa nagsimulang dumating ang mga tanong na parang malakas na ulan. Noong una, si Aling Corazon ay banayad magtanong, umiinom ka na ba ng vitamins? Tapos naging, may maganda na bang balita? At kalaunan, sumabat na si Ate Joy, bata pa naman si Christy, siguro stress lang sa trabaho. Si Ate Beth naman ay ngingiti-ngiti, sige ka, puro ka na lang pera, baka hindi ka biyayaan ng Diyos. Sa puntong iyon, naiirita na ako pero tinitiis ko pa rin. Sabi ko sa sarili ko, normal lang na mag-alala ang mga nakakatanda para sa apo. Pero ang normal na iyon ay unti-unting naging parang paghuhusga. Ako na ang nagsabi kay Tony, magpatingin na kaya tayo para malaman natin. Ayoko nang manghula.
Pumayag naman si Tony. Sige, para matigil na rin si Mama sa kakakulit. Pumili kami ng isang malaking klinika, nagpasuri, at habang hinihintay ang resulta, nanlalamig ang aking mga kamay. Katabi ko si Tony, pero ang mga mata niya ay nakatutok sa kanyang telepono. Hindi ko siya sinisisi. Alam kong abala siya. Pero sa sandaling pinakakailangan ng isang babae ang kanyang asawa, minsan ang screen ng telepono ay nagpaparamdam sa iyo na nag-iisa ka. Diretsong nagsalita ang doktor. Pareho kayong walang malubhang problema sa kalusugan. Naapektuhan lang ang cycle mo dahil sa stress, at si Tony naman ay may irregular na pamumuhay at laging nagpupuyat. Pinayuhan kami ng doktor na baguhin ang aming lifestyle, bawasan ang stress at mag-obserba pa ng ilang buwan. Nakahinga ako ng maluwag, at least walang sinisisi. Plano kong sabihin ito sa pamilya ng asawa ko ng mahinahon. Sabi po ng doktor, kailangan naming magpahinga at iwasan ang stress. Akala ko, gagaan ang loob nila, pero nakalimutan ko ang isang bagay. May mga taong hindi kailangan ang katotohanan. Kailangan lang nila ng dahilan para manisi. Nang gabing iyon, nagluto si Aling Corazon ng misua. Ang bango ng sabaw at bawang ay bumalot sa kusina. Habang nagsasandok, nagtanong siya, ano ang resulta? May problema ba? Sinabi ko ang totoo. Sabi po ng doktor, stress lang kaming dalawa at kailangan naming baguhin ang aming lifestyle. Walang malubhang sakit. Sinabi ko iyon para mapanatag sila, pero iyon pala ang gagamitin nila laban sa akin. Ibinaba ni Aling Corazon ang sandok. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa at dahan-dahang nagsalita na parang nagtuturo. Kung walang sakit, bakit hindi magkaanak? O baka naman hindi marunong mag-alaga sa sarili. Umiinom ng malamig, nagpupuyat, nagtatrabaho na parang lalaki kaya nasisira ang katawan. Natigilan ako. Hindi ko akalain na masasabi iyon ng isang ina sa kanyang manugang sa harap ng hapagkainan. Bago pa ako makasagot, ngumisi si Ate Beth. Tama si Mama. Dapat alagaan ng babae ang sarili niya. Puro na lang pera, tapos kapag kailangan na, hindi naman maibigay. Dagdag pa ni Ate Joy, hipag, seryoso ito. Kung hindi ka magkakaanak, dapat alam mo ang lugar mo. Hindi pwedeng mawalan ng tagapagmana ang pamilyang ito. Ang mga salitang alam mo ang lugar mo ay parang sumuntok sa dibdib ko. Tumingin ako kay Tony, naghihintay ng kahit isang salita mula sa kanya. Ma, mga ate, huwag niyo namang sabihin yan. Pero yumuko lang si Tony, kumuha ng pagkain, at sinabing, kumain ka na. Hindi ko kailangan ng pagkain, kailangan ko ng kakampi. Nandoon si Mang Jose, namumula ang mukha. Nagtangka siyang magsalita pero tumahimik din. Sa huli, nagbuntong hininga na lang siya, tumayo at lumabas. Ang tunog ng upuan na umusad sa sahig ay parang tunog ng luhang nilunok. Tiningnan ko ang likod niya at naawa ako, awa para sa isang mabait na taong walang magawa. Sakto namang dumating si Mark. Pagkababa niya ng kanyang hard hat, narinig niya ang sinabi ni Aling Corazon na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang babaeng hindi marunong mag-anak ay dapat marunong kumita ng pera para makabawi. Hindi namin siya inalagaan para lang maging palamuti. Napahinto si Mark at tiningnan ang kanyang ina. Ma, kawawa naman si Ate Christy. Biyaya ang anak, hindi yan basta-basta nakukuha. Sinamaan siya ng tingin ni Aling Corazon. Wala kang alam. Huwag kang makialam sa usapan ng matatanda. Hindi na sumagot si Mark. Tiningnan niya ako sandali, na parang humihingi ng paumanhin para sa buong pamilya. Pagkatapos ay tahimik siyang naghugas ng kamay at hindi na kumain. Ang katahimikan ni Mark ay mas nagbigay sa akin ng kapanatagan kaysa sa katahimikan ni Tony. At least, may isang tumahimik dahil sa galit, habang si Tony ay tumahimik dahil sa takot. Nang gabing iyon, pag-uwi, matagal akong nakatitig sa salamin. Ako pa rin ito, pero mas malalim ang mga mata at mas pagod ang mga balikat. Tinanong ko ang sarili ko, ano ang ginawa kong mali? Nagtrabaho ako ng mabuti, tumulong sa pagpapatayo ng kumpanya, inalagaan ang bahay, at ginawa ang lahat ng aking tungkulin.
Pero dahil lang wala pa akong anak, naging isa akong tuyong puno, isang taong kailangang magbayad gamit ang pera. Sabi nila, ang salita ay libre, kaya piliin ang mga salitang makakapagpasaya. Pero sa bahay ng biyenan ko, pinipili ang mga salita para saktan ako, hindi para magpasaya. Mula noon, sa tuwing tatawagin ako ni Aling Corazon, Christy, kumakabog ang dibdib ko, isang reaksyon ng taong alam na sasaktan na naman. Sinubukan ko pa ring mapanatili ang kapayapaan, ginampanan ang papel ng isang manugang, pero may nagbago sa loob ko. Hindi ko na itinuturing ang kanilang mga sinasabi bilang mga salitang nabitawan lang. Nagsimula kong maintindihan na inilalagay nila ako sa isang posisyon na mas mababa pa sa pagiging tao. At kapag ang isang babae ay itinulak sa isang sulok, alinman sa dalawa, masisira siya o matututo siyang tumayo kahit mag-isa. Matapos ang hapunan na iyon, kung saan ipinagtanggol ako ni Mark, hindi naman tumigil sa panunukso ang pamilya ng asawa ko. Nagbago lang sila ng paraan. Hindi na nila direktang sinasabi na hindi ka magkaanak sa harap ng maraming tao, kundi mga pahiwatig na parang maliliit na karayom na tumutusok ng paulit-ulit. At alam nyo naman, kahit maliit ang karayom, kapag paulit-ulit, magdudugo rin. Itinuring na ni Aling Corazon na obligasyon ko ang kumita ng pera. Minsan, tinawagan niya ako habang nasa opisina na parang nag-o-order lang ng gulay. Christy, bukas, death anniversary ng lolo nyo. Nag-imbita ako ng halos 20 kamag-anak. Ikaw, nasa gitna ako ng meeting, tinitingnan ang listahan ng mga utang habang naririnig ko ang sinasabi niya sa kabilang linya. Nahihilo ako. Mahina kong tinanong, Ma, sa bahay po ba lulutuin o mag-o-order na lang? Sumagot siya, magastos kung o-order. Magaling ka namang manugang, dapat alam mo kung paano dumiskarte. Ano pa ang silbi ng babae sa bahay kung hindi man lang makapagluto ng handaan? Ang mga salitang ano pa ang silbi ay hindi niya sinigaw, pero sapat na para marinig ko kung paano ako binibigyan ng grado. Ginawa ko pa rin. Pumunta ako sa palengke para mamili, nag-order ng ilang putahe para mapabilis at umupa ng katulong sa pagluluto para umabot sa oras. Hindi ako nanghinayang sa pagod, nanghinayang ako sa pakiramdam na inuutusan akong parang katulong. Tiningnan ko ang aking telepono na puno ng mga paalala, tapos tiningnan ko ang aking mga kamay na amoy sibuyas at bawang, at bigla akong natawa. Dati, tinatawag akong finance director, pero dito, ang halaga ko ay nasusukat sa ganda ng handaan. Sa araw ng handaan, dumating ang mga kamag-anak. Si Aling Corazon ay nakasuot ng magandang bestida at kumikinang na kwintas. Habang nagbubuhos ng tsaa, ipinagmalaki niya, ang manugang ko ang nag-asikaso ng lahat. Magaling yan. Tiningnan ako ng mga bisita mula ulo hanggang paa at tumango. Oo nga, masarap magkaroon ng ganyang manugang. Narinig ko ang salitang masarap na parang kasing alat ng luha. Masarap para kanino? Para sa nakikinabang o para sa nagpapakahirap? Dumating din sina Ate Joy at Ate Beth. Puro papuri pero hindi man lang tumulong. Nang nagliligpit na, bumulong sa akin si Ate Beth. Hipag, ang sarap ng handa mo ngayon. Natuwa si Mama, kaya mamahalin ka niya. Kapag mahal ka niya, magiging madali ang buhay mo dito. Natigilan ako. Para pala maging madali ang buhay sa bahay na ito, kailangan kong bilhin gamit ang pagod at pera, hindi pagmamahal. Tiningnan ko si Tony. Gwapo pa rin siya, nakikipag-usap sa mga kamag-anak, ngumingiti at nag-aalok ng alak. May pumuri sa kanya, Tony, ang swerte mo sa asawa mo. Ngumiti si Tony, salamat po sa asawa ko. Narinig ko ang salitang salamat pero walang laman. Salamat na parang lahat ay kumukuha pero walang nagbabalik. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang kumpanya. Kinailangan kong makipag-usap sa bangko, mag-asikaso ng papeles para sa isang short-term loan para sa bagong supply at habulin ang mga hindi pa nagbabayad. Tinitingnan ako ng mga empleyado na parang ako ang kanilang sandalan. Pinanatili ko ang aking prinsipyo. Tamang sahod sa tamang araw, malinaw na usapan sa mga supplier
at maayos na mga dokumento. Alam kong sa negosyo, kapag may daya, babalik din sa'yo. Pero pag uwi ko, pagod na pagod, tatawag na naman si Aling Corazon. Christy, sa susunod na linggo, ikakasal ang pamangkin ni Joy. Pag-isipan mo kung magkano ang ibibigay nating regalo. Hindi tayo pwedeng mapahiya. Tanong ko, hindi po ba dapat si Ate Joy ang magdesisyon yan? Suminghal si Aling Corazon. Kaninong pamilya ba? Pamilya natin. Bilang manugang, dapat alam mo kung paano ingatan ang reputasyon ng pamilyang ito. At muli, kinailangan kong ingatan ang kanilang reputasyon gamit ang sarili kong pera. Nagsimula akong mapagod. Isang pagod na hindi kayang bawiin ng tulog. Pagod dahil araw-araw kailangan kong magpanggap. Magpanggap na matatag para sa kumpanya. Magpanggap na masaya para sa pamilya ng asawa ko at magpanggap na hindi apektado sa usapin ng anak. Minsan, habang kumakain, nasusuka ako. Akala ko, buntis na ako. Bumili ako ng pregnancy test at nang makita ang isang linya, nanlumo ako. Naupo ako sa banyo, tumatawa mag-isa habang nangingilid ang luha. May panahon para sa lahat, pero ang panahon ko ay parang walang katapusan sa dilim. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Mark, nakita niya akong nakatulala sa mesa. Hindi siya nagtanong. Kumuha lang siya ng tubig at sinabing, "Ate, kumain ka na ba? May dala akong siopaw." Umiling ako. Nag-aalangang sinabi ni Mark, "Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo." Sabi nila, kapag ang isda ay hindi inasinan, nabubulok. Pero sa tingin ko, kapag ang tao ay hindi minahal, ang pamilya rin ay nabubulok. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumahimik na siya. Tiningnan ko ang nakababatang kapatid ng asawa ko at nakaramdam ako ng lungkot at ginhawa. Ginhawa dahil mayroon pa ring isang tao sa bahay na iyon na itinuturing akong pamilya. Lungkot dahil ang kabaitan niya ay masyadong maliit para takpan ang lahat ng pasakit na dinaranas ko. Gabi na umuwi si Tony. Pagkahubad niya ng sapatos, nagtanong siya, "Anong problema? Ang putla mo." Sinabi ko ang totoo, pagod na ako. Parang kahit anong gawin ko, hindi sapat. Laging may kailangan ang pamilya mo sa akin. Hindi ako makina. Nagbuntong hininga si Tony, na parang pinapakalma ako. Tiyaga lang. Ganyan lang talaga sila. Kapag tahimik ang bahay, mas magiging maayos ang lahat. Narinig ko iyon. At nanlumo ako. Ang tahimik na bahay pala ay nangangahulugan na kailangan kong manahimik, magtiis at tanggapin ang lahat. At ang maayos na lahat ay para kay Tony, para magmukha siyang perpekto sa mata ng iba. Tumalikod ako at tiningnan ang sarili kong refleksyon sa salamin ng bintana. Sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko ng isang bagay na hindi ko kailanman naglakas loob na itanong. Kung magpapatuloy ito, kailan ako mabubuhay bilang isang asawa at hindi bilang isang upahang tagapasan? Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Tony, hindi ako nag-iskandalo, wala na rin akong lakas para makipagtalo. Tahimik na lang akong nag-obserba, tulad ng pag-obserba ko sa daloy ng pera sa isang kumpanya. Kapag may mali, alam kong may problema, pero kailangan ng ebidensya bago gumawa ng conclusion. Lalong gumagabi ang uwi ni Tony. Ang pagiging late niya ay hindi na dahil sa trabaho, kundi parang pag-iwas. Minsan, pag-uwi niya, may amoy ng ibang pabango. Sa damit niya, hindi ang sabon na binibili ko. Sabi niya, nakipagkita ako sa isang malaking kliyente sa isang air-conditioned na room, may nag-spray ng pabango. Tumango lang ako, hindi na nagtanong. Ayokong maging asawang naghahalungkat ng gamit ng asawa. Pero isang hapon, hiniram ko ang telepono ni Tony para tawagan ang kapatid ko dahil na-lowbat ako. Naliligo si Tony at iniwan niya ang telepono sa mesa. Tatawag lang sana ako nang biglang may lumabas na mensahe sa screen. Ilang salita lang, pero sapat na para manlamig ang mga kamay ko. Nakarating ka na, hinihintay kita. Ang pangalan ng nagpadala ay Isabel. Natigilan ako. Sabi nila, ang mga babae ay mapaghinala pero nasa finance ako. Hindi ako naniniwala sa kutob, naniniwala ako sa datos.
kaya hindi ko na binasa ang iba pa, hindi rin ako naghalungkat. Ibinalik ko ang telepono sa dati nitong pwesto at nag-charge ng sarili kong telepono. Malakas ang kabog ng dibdib ko, pero kalmado ang mukha ko. Nang gabing iyon, pinagmasdan ko si Tony. Habang kumakain, palihim siyang sumusulyap sa kanyang telepono. "Busi ka ba?" tanong ko. "Nag-message lang ang kliyente tungkol sa trabaho." Sagot niya. Ang sagot niya ay parang isang rehearsed na linya. Tiningnan ko ang sabaw sa harap ko. Biglang nawalan ng lasa. Mabilis nakatulog si Tony. Pero ako, hindi. Pinakinggan ko ang ingay ng electric fan, ang mga sasakyan sa malayo, at tinatanong ang sarili ko, sino si Isabel? Kung kliyente, bakit ganoon ang mensahe? Kung empleyado, bakit ang tamis ng mga salita? Ayokong magkamali sa puntong ito. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Hindi ko tinanong ang asawa ko. Pinili kong suriin ang isang bagay na may karapatan at kakayahan akong gawin, ang mga gastos. Sa puntong ito, may malinaw ng proseso ang kumpanya sa paggastos. May limit para sa pakikipagkita sa mga kliyente, may approval para sa pagbili ng mga regalo, at may listahan para sa mga business trip. Binuksan ko ang sistema at tiningnan ang mga kamakailang gastos na inaprubahan ni Tony. May ilang linya na nagpatigil sa akin. Isang mamahaling restaurant, 2 beses sa isang linggo, sa mga araw na sinabi ni Tony na may kamiting siyang malaking kliyente. Tiningnan ko ang petsa sa resibo, ang lokasyon, at binuksan ang kanyang kalendaryo. Nakasulat lang, meeting with a partner. Walang pangalan ng kumpanya, walang contact person, walang minutes of the meeting. Tinawag ko si Grace, ang aming chief accountant, na kinuha ko mula pa noong umpisa. Magaling siyang magtrabaho, mapagkakatiwalaan, at may prinsipyo. Hindi ko direktang tinanong tungkol sa pagtataksil. Nagtanong ako tungkol sa trabaho. "Grace, kumpleto ba ang mga resibo para sa mga gastos na ito?" Tiningnan ako ni Grace sandali, na parang nag-iisip kung dapat ba siyang magsalita. Pagkatapos ay ibinaba niya ang mga papel at bumulong, "Ma'am, napapansin ko pong nag-iiba ang paraan ng pag-approve ni Sir Tony." Sabi niya, bawasan daw ang mga proseso para mas mabilis. Kapag nagtatanong ako, nagagalit siya. Tumingin ako sa kanya. Paano siya nagagalit? Nag-aalangang sumagot si Grace. Sabi niya, "Masyado raw akong istrikto, tulad niyo raw, kaya nababalam ang trabaho niya." Natawa ako, pero walang tunog. Sa loob ng 3 taon, ang pagiging istrikto ko ang nagpanatili sa kumpanya. Pero para sa isang taong gustong malayang gumastos, ang prinsipyo ay isang hadlang. Sinabi ko kay Grace, "Itago mo ang soft copy ng lahat ng dokumento, at kung may kulang na impormasyon, lagyan mo ng note." Kalmado ang boses ko, pero sa isip ko, inilalagay ko na ang lahat sa kategorya ng panganib. May senyales, may pattern, may motibo. Nang hapong iyon, pumunta ako sa bahay ng biyenan ko dahil pinapunta ako ni Aling Corazon. Pagpasok ko, narinig ko siyang nagrereklamo. Kawawa naman si Tony. Sobrang abala. Pumapayat na. Siya, bilang asawa, dapat alagaan mo siya, baka may ibang mag-alaga sa kanya. Ang mga salitang ibang mag-alaga ay idiniin niya na para bang mayroon ng isang hindi nakikitang tao sa bahay. Ngumisi si Ate Beth, ang mga matagumpay na lalaki. Maraming nagkakagusto. Kapag hindi inalagaan ng asawa, mawawala. Sumabat si Ate Joy. At saka, baka tadhana na rin ito, kailangan ng pamilyang ito ng apo. Kung wala, aalis din ang lalaki. Narinig ko ang bawat salita na parang kutsilyong hinahasa. Hindi nila alam na nakita ko na ang pangalang Isabel, pero gumawa na sila ng dahilan para ako ang sisihin kung maghiwalay kami. Ang kasalanan ay dahil hindi ko siya inalagaan, dahil hindi ako nagkaanak. Nandoon si Tony, tahimik. Tahimik na tulad ng dati. Ang kaibahan lang, ngayon, hindi ko na tinitingnan ang kanyang katahimikan bilang kabaitan. Tinitingnan ko ito bilang pakikipagsabwatan. Pag-uwi sa bahay, naligo ako. Ang tubig na dumadaloy sa aking mga balikat ay hindi kayang hugasan ang lamig sa aking dibdib. Naalala ko ang kasabihan,
Ang matuwid ay hindi natatakot. Kung matuwid ako, hindi ako dapat matakot. Pero hindi ko rin pwedeng ipikit ang aking mga mata habang pinuputol ng iba ang aking puno. Mula noon, nagsimula kong bigyang pansin ang maliliit na bagay. Pinalitan ni Tony ang password ng kanyang computer. Dala-dala niya ang kanyang telepono sa banyo. Lumalabas siya sa balkonahe para sumagot ng tawag. Ngumingiti siyang mag-isa habang nakatingin sa screen, tapos haharap sa akin na parang walang nangyari. Ang mga detalyeng ito ay parang maliliit na gastos sa isang bank statement. Kapag isa-isa, maliit lang, pero kapag pinagsama-sama, nagiging isang malaking halaga. Ang halaga ng pagtataksil. Wala pa akong huling ebidensya, pero alam ko na ang susunod kong gagawin. Hindi para makipag-away, kundi para iligtas ang natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi ko na tinanong si Tony tungkol kay Isabel. Alam kong ang mga lalaking tulad niya, kapag tinanong, mayroon siyang daan-daang paraan para ibaling ang usapan sa nag-overthink ka lang. Ayoko ring gawing entablado ng awayan ang aming bahay para lang may mapag-usapan ang aking biyenan at mga hipag. Pinili ko ang sarili kong paraan. Ang paraan ng isang taong matagal nang nasa finance, dahan-dahan, sigurado at hindi nagpapadala sa emosyon. Isang tanghali, nagpaalam akong umuwi ng maaga. Nagmaneho ako sa mga maliliit na kalye, malapit sa opisina. Naghanap ako ng isang studio unit na inuupahan buwanan, isang uri ng apartment na may elevator, electronic lock at tahimik. Hindi malaki ang kwarto, sapat lang para sa isang kama, isang mesa, isang maliit na kusina at isang bintanang nakatanaw sa mga puno. Pumirma ako ng kontrata gamit ang aking pangalan, nagbayad, kinuha ang susi at biglang nakahinga ng maluwag. Kakaibang pakiramdam, parang isang taong nalulunod na nakahanap ng masasandalan. Hindi ako naglipat ng gamit ng biglaan. Nagdala lang ako ng ilang damit, isang lumang laptop at mga personal na gamit. Sinabi ko kay Tony na may proyekto ang kumpanya at kailangan ko ng lugar na malapit sa opisina para magtrabaho sa gabi. Okay, lang ang sagot niya, hindi na nagtanong pa. Ang kanyang kawalang interes ay lalong nagpatunay sa akin na ang puso niya ay matagal nang nasa iba. Ang sumunod kong ginawa ay hindi pag-iyak o pagkukuwento sa mga kaibigan. Nagsimula akong mag-back up. Binuksan ko ang aking laptop at nag-log in sa bawat account ng kumpanya na may access ako. Pinalitan ko ang password ng mga mahahalagang email, nagdagdag ng two-factor authentication at isinulat ang mga ito sa isang maliit na notebook. In-download ko ang mga file ng Articles of Incorporation, Business Registration, listahan ng mga may-ari at mga nakaraang minutes of the meeting. In-filter ko ang mga cash flow report, malalaking kontrata at mga credit agreement. Wala akong kinuha na hindi sa akin. Kumuha lang ako ng kopya ng mga bagay na magpapatunay ng aking kontribusyon at responsibilidad. Pagkatapos, inasikaso ko ang aking mga personal na gamit. Ang bahay na tinitirhan namin ay bigay sa akin ng mga magulang ko bago ako ikasal. Sabi nila noon, kapag ang babae ay may sariling bahay, kung sakaling magkaproblema, mayroon siyang uuwian. Natawa pa ako noon at sinabing masyado silang nag-aalala. Ngayon, naiisip ko, hindi man sila nag-aral ng batas, pero naiintindihan nila ang buhay. Nakita ng mga magulang ko ang hindi ko nakita. Inilabas ko ang isang kahon ng mga dokumento, ang titulo ng lupa, deed of sale at deed of donation. Lahat ay nakapangalan kay Maria Cristina Reyes. Kinuhaan ko ng litrato, in-scan at in-save sa isang hard drive at sa isang cloud storage na ako lang ang nakakaalam. Kinuhaan ko rin ng litrato ang mga resibo ng bayad sa buwis at mga bill ng kuryente at tubig na nakapangalan sa akin, gaano ako kadetalyado. Detalyado na kung sakaling may magsabi na ito ay conjugal property, ilalabas ko lang ang mga dokumento. Pagkatapos, nag-schedule ako ng meeting sa isang abogado. Si Attorney Santos ay inirekomenda ng kapatid ko. Nasa 40s na siya, prangka magsalita at diretsyong tumingin. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop. Hindi ako nagpaligoy-ligoy.
Sinabi ko ng diretso ang bawat punto na parang nagre-report. Mas malaki ang inambag kong kapital. Ako ang gurantor. Ang asawa ko ay may senyales na gumagamit ng pera ng kumpanya para sa personal na interes. Ang aming pagsasama ay nanganganib. Gusto kong malaman kung sakaling mag-divorce, ano ang separate property at ano ang conjugal property. Ano ang kailangan kong ihanda para hindi ako maiwang walang-wala. Pagkatapos makinig, nagtanong si Attorney Santos ng ilang partikular na tanong. May kasulatan ba ang inambag mong kapital? Mapapatunayan mo ba na ang pera ay galing sayo bago ka ikasal? Kanino nakapangalan ang bahay? Nakasaad ba sa Articles of Incorporation ang porsyento ng pagmamay-ari? Sino ang legal representative? Hindi siya nagtanong tungkol sa aming relasyon, nagtanong siya tungkol sa mga bagay na magdedetermina ng kahihinatnan. Nang ipakita ko sa kanya ang scan ng mga dokumento ng bahay, tumango siya. Nasa pangalan mo ito bago ka ikasal. May deed of donation. Sa prinsipyo, ito ay separate property mo. Pero tandaan mo, kapag may alitan, gagamitin nila ang emosyon laban sa'yo. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Huwag kang papayag sa mga malabong salita. Tanong ko, paano kung ginagamit ng asawa ko ang pera ng kumpanya? Sumagot si Attorney Santos, hindi na iyan away mag-asawa. Kung may ebidensya, paggastos para sa personal na interes, paglipat ng pera sa personal na account, pagbili ng mga bagay na hindi para sa negosyo, maaring may legal na pananagutan, pero kailangan ng mga dokumento ng malinaw na daloy ng pera. Tama ang ginagawa mo. Narinig ko ang tama ang ginagawa mo at nanlamig ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong mula sa sandaling ito, tumawid na ako sa isang linya. Ang linya sa pagitan ng isang asawang gustong iligtas ang kanyang pamilya at isang babaeng nagsisimulang protektahan ang kanyang sarili. Pag-uwi sa studio, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Aling Corazon sa family group chat. Sa weekend, umuwi kayo. May pag-uusapan tayo. Kasama nito ang isang voice message na halos 1 minuto tungkol pa rin sa pagkakaroon ng anak, sa mga responsibilidad ng isang babae at ang paborito niyang linya, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao. Pinakinggan ko ito at pinatay ang screen. Sa maliit na kwarto, ang tunog lang ng aircon ang naririnig. Bigla akong natawa. Matagal na akong nabubuhay para sa sasabihin ng ibang tao, pero hindi man lang nila tinanong kung pagod na ba ako. Nang gabing iyon, tumawag ang kapatid ko, si Kuya Mike. Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumahimik ako sandali at sumagot. Natututo akong maging okay. Hindi na siya nagtanong pa. Sinabi lang niya na itago kong mabuti ang mga dokumento at huwag kong sarilinin ang lahat. Ibinaba ko ang telepono. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ko na naramdaman na nasa isang sulok ako. Masakit pa rin, pagod, at hindi makatulog, pero mayroon na akong daan palabas. At para sa isang babae, sapat na ang may daan palabas para mabawasan ang takot. Hindi ko planong ilantad si Tony sa gitna ng galit. Gusto kong piliin ang tamang oras kung saan hindi na niya masasabing, nag-overthink ka lang. At dumating ang oras na iyon, isang gabi. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at kumulog ng malakas. Gabi nang umuwi si Tony. Pagpasok niya, dumiretso siya sa banyo, dala ang kanyang telepono. Naging ugali na niya iyon sa mga nakaraang linggo. Nakatayo ako sa kusina, nagluluto ng lugaw, pinakikinggan ang tubig na dumadaloy, at nanlalamig ang aking puso. Pagkatapos niyang maligo, sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang telepono. Hindi ko ito kinuha. Sinabi ko lang ng normal, kakain ka na ba? Nagluto ako ng lugaw. Sumagot si Tony. Kumain na ako sa labas. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umupo siya at nag-type sa kanyang telepono. Isang mabilis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Inilapag ko ang mangkok ng lugaw sa mesa at umupo sa tapat niya. Sino si Isabel? Tanong ko. Natigilan si Tony sandali, tapos ay pilit na ngumiti. Binasa mo ang mga mensahe ko? Umiling ako. Hindi ko kailangan.
Nakikita ko, nagbuntong hininga si Tony. Isang buntong hininga ng isang taong nahuli, hindi ng isang taong nagsisisi. Ibinaba niya ang kanyang telepono. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Pinutol ko siya. Huwag mong sabihing hindi tulad ng iniisip ko. Tinatanong kita, sino siya? Tiningnan ako ni Tony sandali at sumagot. Isang kakilala. Natawa ako. Isang kakilala na nagme-message nang hinihintay kita sa gabi, na dinadala mo ang telepono sa banyo, na pinalitan mo ang password energy computer mo. May kinalaman ba siya sa pera ng kumpanya? Ang tanong na iyon ang nagpabago sa mukha ni Tony. Kumunot ang noo niya. Bakit mo dinadamay ang kumpanya dito? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Dahil nakakakita ako ng mga hindi pangkaraniwang gastos. Mga restaurant, regalo, shopping, at ang mga iyon ay hindi para sa negosyo. Tumayo si Tony, galit ang boses. Sinusundan mo ba ako? Dahan-dahan akong sumagot. Sinusuri ko ang daloy ng pera ng kumpanyang pinag-ambagan ko ng kapital. Hindi iyon pagsunod. Iyon ay responsibilidad. Tumahimik si Tony. Malakas ang ulan sa labas. Naririnig ko ang tibok ng puso ko, pero kalmado ang mukha ko. Naalala ko ang mga panahong ininsulto ako dahil sa usapin ng anak, ang mga handaan na inasikaso ko, ang mga panahong iningatan ko ang kanilang reputasyon gamit ang pera at ang pangalang Isabel na lumitaw sa screen na parang isang maliit na apoy na unti-unting sumusunog sa aming bahay. Sa huli, umamin si Tony, pero sa paraang gusto pa ring lumabas na siya ang biktima. Oo, may relasyon kami ni Isabel, pero pagod na ako, Christy. Palagi ka na lang trabaho. Pag-uwi, mga numero, proseso, prinsipyo. Hindi ako makahinga. Narinig ko iyon at nasaktan ako. Gusto kong isigaw, sino ba ang nagpapasan sa'yo? Pero nilunok ko ito. Anong plano mo? Tanong ko. Umupo si Tony, ipinatong ang mga kamay sa mukha na parang umaarte. Maghiwalay na tayo ng maayos. Ang mga salitang maayos ay parang yelo na bumagsak sa mesa. Tiningnan ko siya at natawa hanggang sa mamasa ang aking mga mata. Maayos? Pagkatapos mong gamitin ang pera ng kumpanya para sa babae mo, maayos? Pagkatapos mong hayaang insultuhin ako ng nanay at mga kapatid mo sa harap ng mga kamag-anak, maayos? Pagkatapos mong manahimik na parang walang kinalaman? Tanong ko, ang ibig mong sabihin sa maayos ay amicable divorce, tama? Tumango si Tony, na parang nag-uusap lang tungkol sa pagpapalit ng telepono. Oo, para walang gulo. Para hindi ka mapahiya. Natawa na naman ako. Mapahiya? Matagal na akong napahiya. Hindi mo lang nakita. Sakto namang nag-vibrate ang telepono ni Tony. Tiningnan niya ang screen at mabilis na pinatay. Alam ko kung sino ang tumatawag. Tumayo ako, kumuha ng tubig para hindi manginig ang boses ko. Bukas, makikipagkita ako sa abogado ko. Dapat maghanda ka na rin. Kumunot ang noo ni Tony. Para saan pa ang abogado? Amicable naman, pipirma na lang. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Akala mo ba aalis akong walang dala? Tumahimik si Tony. Nakita ko sa mga mata niya ang inis. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil takot siyang hindi na niya ako kontrolado. Bago pa ako makapasok sa kwarto, nag-message ang family group chat. Isang voice message mula kay Aling Corazon, matinis ang boses. Christy, diretsahan na. Kailangan ng pamilyang ito ng apo. Kung hindi mo maibigay, dapat alam mo na ang gagawin. Huwag mong sayangin ang buhay ni Tony. Natigilan ako. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil sa wakas, sinabi na niya ang matagal na niyang gustong sabihin. Paalisin ako para may lugar para sa iba. Narinig ito ni Tony. Hindi niya kinuha ang telepono. Hindi siya nag-reply ng, "Ma, huwag mong sabihin yan." Tiningnan niya lang ako, litong-lito. Mainitin lang ang ulo ni Mama. Huwag mo nang pansinin. Humarap ako sa kanya. Hindi ko papansinin. Ilalagay ko ito sa file. Natigilan si Tony. Sa unang pagkakataon, nagsalita ako ng isang bagay na hindi niya alam kung paano sasagutin. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Bumalik ako sa studio, binuksan ang laptop,
at inayos ang lahat ng na-backup kong file. Binasa ko ang bawat linya ng Articles of Incorporation, bawat dokumento ng bahay, bawat transaksyon na may senyales ng anomalya. Hindi na ako ang asawang naghihintay na bumalik ang kanyang asawa. Isa na akong babaeng naghahanda para iligtas ang kanyang sarili. Kung sa tingin nyo ay may aral ang kwentong ito, paki-like po para suportahan ang channel na Golden Years Reflections. At kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang pipiliin nyo? Magtiis pa o tumayo na? Mag-iwan po ng komento sa ibaba. Dahil sa mga susunod na bahagi, may isang pangyayari na kahit ako ay hindi inaasahan. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Attorney Santos. Binasa niya ang mga dala ko at sinabi, "Huwag kang makipag-away gamit ang bibig, sundin mo lang ang batas." Tumango ako. Alam kong mula ngayon, wala nang saysay ang mga salita. Ang mahalaga ay mga dokumento, petsa, legal na karapatan, at ang sarili kong katinuan. Lunes, 7:50 ng umaga, nasa harap ako ng family court. Mahalumigmig pa ang hangin mula sa ulan kagabi. Nakasuot ako ng puting blouse at itim na pantalon, walang gaanong makeup. Hindi para magmukhang kaawa-awa o matapang, kundi para maging presentable. Para sa akin, ang divorce ay hindi na tungkol sa emosyon. Isa na itong prosesong kailangang sundin. Nahuli ng ilang minuto si Tony. Bumaba siya sa sasakyan na may kalmadong mukha, may bahagyang ginhawa pa. Natawa ako. Sabi nila, ang mga lalaki ay manhid. Pero sa totoo lang, marami sa kanila ang manhid lang kapag naniniwala silang wala silang mawawala. Nag-file kami ng petition, ipinakita ang mga dokumento, at naghintay na tawagin para sa mediation. Sinabihan na ako ni Attorney Santos na kung amicable, titingnan lang kung voluntaryo, kung may kasunduan sa mga anak at ari-arian, at kung hindi labag sa batas. Wala kaming anak, kaya wala nang pag-uusapan doon. Sa ari-arian naman, sinabihan ko ang sarili ko na huwag magpadala sa emosyon. Nang tanungin kami kung voluntaryo kaming nag-divorce, mabilis na sumagot si Tony, "Opo, voluntaryo." Sumagot din ako, "Opo, voluntaryo." Kalmado ang boses ko, parang nagbabasa lang ng numero. Sa sandaling iyon, hindi ko na narinig ang tibok ng puso ko. Narinig ko lang ang tunog ng ceiling fan at ang pluma sa papel. Tinanong kami tungkol sa kasunduan sa ari-arian. Tumingin sa akin si Tony na parang nagbibigay ng pabor. "Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Hindi kita pahihirapan." Tiningnan ko siya ng diretsyo. Nakasulat na sa kasunduan ang lahat ng kailangan. Sundin na lang natin ang nasa papel. Natigilan si Tony. Siguro, inaasahan niyang magiging malambot ako, malungkot at iiyak para magmukha siyang mabait. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong iyon. Malinaw sa isip ko, ang mahalaga ay hindi ang pagtatalo dito. Ang mahalaga ay makalaya ako sa legal na bigkis ng kasal para sa mga susunod na usapin tungkol sa kumpanya, sa maling paggamit ng pera at sa karapatan sa bahay ay hindi na maging simpleng away mag-asawa. Kailangan ko ng malinis na legal na katayuan. Mabilis pumirma si Tony. Pumirma ako ng mas mabagal, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil binabasa ko ang bawat linya. Dati, nabubuhay ako sa kasabihang, ang katapatan ay mas mahalaga kaysa katalinuhan. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang katapatan na walang katinuan ay pain lang. Hindi ko hahayaang magkamali ako kahit sa isang salita. Halos tanghali na nang lumabas kami. Mahaba at maliwanag ang pasilyo ng korte. Lumingon sa akin si Tony at bumulong. Tapos na, may kanya-kanya na tayong buhay. Tumango ako, hindi sumagot. May mga salitang, kapag sinagot, baka masabi ko ang mga bagay na magpapahina sa akin. Pagdating sa labas, mainit na ang sikat ng araw. Pagbaba ko pa lang sa hagdan, nag-vibrate ang telepono ko. Ang family group chat ng mga biyenan ko, nandoon pa rin, pamilyang nagmamahalan. Isang mensahe mula kay Aling Corazon ang lumabas. Mahaba at puno ng exclamation point kasama ang isang voice message. Pinindot ko ito. Ang boses niya ay masaya at malakas na parang nasa isang reception ng kasal. Mamayang gabi,
Nagpa-cater tayo sa isang mamahaling hotel. Inimbitahan ko ang lahat ng kamag-anak para alisin ang malas at ipakilala ang bagong manugang, si Miss Isabel Cruz. Idiniin pa niya, gawin nating bongga para malaman ng lahat na kapag inaalis ang luma, dumarating ang swerte. Kasunod nito ang litrato ng down payment na nagkakahalagang yelapatro, 2,000,000, ng mesang pinalamutian ng mga bulaklak at kandila, at litrato ni Aling Corazon, kasama ang isang babaeng nakasuot ng magandang bestida, nakahawak ang kamay niya sa bewang nito na parang matagal ng pamilya. Nag-react ng puso si Ate Joy, nagpadala ng fireworks sticker si Ate Beth. Ang mga kamag-anak ay sumali rin. Ganyan dapat, bawat mensahe ay masaya at maingay. Nakatayo ako sa ilalim ng araw, tinitingnan ang screen, at naninikip ang lalamunan ko. Hindi dahil nanghihinayang ako kay Tony, kundi dahil ginawa nila akong isang malas na kailangang alisin. Sa loob ng 3 taon, hindi ako nagpabaya sa anumang okasyon, hindi ko hinayaang mapahiya ang pamilya niya. Pero ngayon, nagdiriwang sila na parang nakawala sa isang pabigat. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maikling mensahe na nagpaluha sa akin, mula kay Mark. Ang sama naman ng ginawa ni Mama. Iyon lang, walang mahabang paliwanag. Sa gitna ng ingay, ang mensaheng iyon ay parang isang butil ng buhangin na sapat na para malaman kong hindi ako nagkamali ng pagkilala sa kanya. Bago pa ako makahinga, tumawag si Tony, nagmamadali at naiinis. Nabasa mo na? Nagbibiro lang si Mama, huwag mo nang palakihin. Tanong ko ng mahinahon, ano ang ibig mong sabihin sa palakihin? Tumahimik si Tony sandali at sinabing, ang ibig kong sabihin, hiwalay na tayo, dapat ingatan natin ang dignidad ng isa't isa. Natawa ako, dignidad? Matagal ko nang iniingatan ang dignidad ng pamilya niyo. Pinatay ko ang tawag, hindi ako nakipagtalo. Tumayo lang ako doon, pinagmamasdan ang mga sasakyan at biglang naging kalmado. Siguro dahil sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi nila kailangang malungkot ako para manalo sila. Kailangan lang nilang manahimik ako para magpatuloy sila. At ako, mula ngayon, hindi na ako mananahimik sa dating paraan. Ibinulsa ko ang telepono, bumaba sa hagdan at dumiretso sa parking. Mainit ang sikat ng araw sa aking mga balikat. Pinaandar ko ang sasakyan, sa salamin, nakita ko ang aking mukha. Ako pa rin, ang kaibahan lang, ang mga mata ko ay hindi na naghihintay na may lumingon. Nagmaneho ako pabalik sa studio, isinara ang pinto, umupo sa mesa at binuksan ang listahan ng mga kailangan kong gawin na parang isang listahan ng utang. Sabi nila, may panahon para sa lahat. Sa wakas, dumating na ang panahon ko. Bumalik ako sa studio, nagpalit ng damit at naghilamos. Ang malamig na tubig ay hindi kayang pawiin ang sakit sa aking dibdib. Hindi dahil mahal ko pa si Tony, kundi dahil itinapon nila ako na parang isang malas na kailangang alisin. Masakit dahil ang lahat ng pag-aalaga ko sa kanila ay naging pundasyon lang para sila ay tumaas habang ako ay nasa ibaba. Balak ko sanang patayin ang telepono, pero binuksan ko ulit. Tiningnan ko muli ang group chat, ang litrato ng handaan, ang resibo, ang masayang boses ni Aling Corazon, ang mga salitang alisin ng malas, bagong manugang, swerte, para silang mga karayom. Ibinaba ko ang telepono, binuksan ang laptop at nag-login sa banking app. Sa screen, malinaw na nakikita ang aking pangunahing card at ang 4 na supplementary card sa ilalim nito. Ang mga pangalan, Corazon de Leon, Antonio de Leon, Joy de Leon, Beth de Leon. Umupo ako ng tuwid. Hindi ako nanginginig. Kakaiba. Pero kalmado ako. Parang nag-approve lang ng isang maling gastos. Naalala ko ang 3 taon, bawat bank statement, binabayaran ko dahil pamilya sila. Naalala ko ang mga masasakit na salita sa hapagkainan at ang sandaling sinabi ni Tony. Maghiwalay na tayo ng maayos. Na parang ako pa ang may kasalanan. Sinabi ko sa sarili ko, ang card ay akin, ang kapangyarihan ay akin. Kinukuha ko lang kung ano ang sa akin. Pinindot ko ang supplementary card ni Aling Corazon. May lumabas na confirmation. Tiningnan ko ito ng 3 segundo
at pinindot ang block. Sunod, ang card ni Tony. Block. Ang card ni Ate Joy. Block. Ang card ni Ate Beth. Block. 4 na beses, 4 na mabilis na pagpindot, parang pagsasara ng 4 na pinto. Hindi ako nakaramdam ng paghihiganti, kundi ng pagputol sa isang koneksyon na sumisipsip sa akin. Nag-message pa ako sa bangko. Limitahan ang anumang hindi pangkaraniwang transaksyon sa aking pangunahing card. Pagkatapos, ibinaba ko ang telepono, nagtimpla ng mainit na tsaa at umupo. Mag-alas 4 pa lang ng hapon. Bandang alas 6, nag-ring ang telepono ko. Numero ni Aling Corazon. Hinayaan ko itong mag-ring ng 3 beses bago sagutin. Ang boses niya ay matinis at putol-putol na parang tumatakbo. Christy, anong ginagawa mo? Bakit hindi gumagana ang card ko? Mahinahon akong sumagot. Ginagamit niyo po ang supplementary card ko. Kapag binlock ko, hindi na po gagana. Sumigaw siya. Gusto mo ba akong mapahiya? Nandito ang lahat ng kamag-anak. Hinihingi na ng hotel ang bayad. Huminga ako ng malalim. Ang handaan po ay para sa bagong manugang niyo. Wala na po akong kinalaman diyan. Natigilan siya sandali, tapos ay nagsimulang umiyak. Ang sama mo, sinisira mo ang pamilya namin. Hindi ako nakipagtalo. Hinihinto ko lang po ang pagbabayad para sa inyo. At pinatay ko ang tawag. Wala pang 1 minuto, tumawag si Tony. Hindi siya sumisigaw, pero ang boses niya ay nagmamadali at mabigat. Mas takot na mapahiya kaysa aminin ang pagkakamali. Christy, i-unblock mo ang card. Nakakahiya. Maraming tao dito. Tanong ko, kaninong kahihiyan? Tumahimik siya, tapos ay bumulong. Bukas, babayaran kita. Ngayong gabi lang, natawa ako. Kung babayaran mo bukas, ikaw na ang bahala ngayong gabi. Ikaw ang may bagong manugang, hindi ako. Nagsimula siyang mainis. Huwag mong sobrahan. Sumagot ako, hindi ko sinusobrahan. Ginagawa ko kung ano ang tama at pinatay ko ulit ang tawag. Noon lang nagsimulang manginig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, nasabi ko na ang gusto kong sabihin nang hindi humihingi ng permiso. Bandang alas 7, tumawag si Mark. Mahina ang boses niya, may ingay sa likod. Ate Christy, hindi ako tumatawag para pakiusapan kang i-unblock ang card. Gusto ko lang sabihin na tama ang ginawa mo. Ang gulo dito. Nakinig lang ako. Ikinuwento niya ang nangyayari. Si Aling Corazon ay nakikipagtalo sa reception. Sina Ate Joy at Ate Beth ay nahihiya at naiinis. Si Tony ay pabalik-balik, namumutla, tumatawag sa akin, tapos sa mga kakilala. Si Isabel ay nasa isang sulok, hindi maitago ang kaba sa kabila ng makapal na makeup. Ang mga kamag-anak ay tahimik na lang, nagtitinginan. Ang katahimikan na iyon ang mas nakakatakot. Si Papa, sabi ni Mark, kinailangan niyang umakyat para kausapin ang hotel. Pagod na siya. Nang marinig ko ang tungkol kay Mang Jose, nanikip ang dibdib ko. Hindi ako galit sa kanya. Mahina lang siya at ang kahinaan na iyon ang nagdulot sa kanya ng pag-ako sa mga pagkakamali ng kanyang asawa at mga anak. Sinabi ko kay Mark, alagaan mo ang papa mo. Ako na ang bahala sa parte ko. Sumagot si Mark, sige ate, mag-ingat ka. Pagkababa ng telepono, matagal akong nakaupo. Walang saya sa puso ko, isang pakiramdam lang ng kawalan. Parang pagkatapos magbuhat ng isang mabigat na bagay sa mahabang panahon. Naintindihan ko, ang pinakamasakit sa kanila ay hindi ang pera, kundi ang pagkawala ng karapatang gastusin ang pera ko sa harap ng ibang tao. Tiningnan ko ang lumamig na tsaa. Sa buhay, kung may utang, may bayad. 3 taon akong nagbayad. Sila naman ngayon. Nang gabing iyon, hindi ako lumabas. Hinila ko ang kurtina, binuksan ang ilaw, at pinanood ang screen ng telepono ko. Mga mensahe, missed call, mga notification. Binaliwala ko ang lahat. Hinarangan ko na sila sa buhay ko. Pero ang mga taong sanay na umasa sa iba ay magwawala kapag nawalan. Binuksan ko muli ang group chat. Wala nang mga litrato ng handaan. Puro na lang mga putol-putol na mensahe. Nagtuturuan. Mula sa saya ay naging gulo. Natawa ako.
Ang katotohanan ay lumalabas din. Hindi ko planong ipahiya sila. Gusto ko lang silang alisin sa buhay ko, pero kilala ko si Aling Corazon, hindi siya papayag na basta na lang matalo. Magagalit siya, mag-iimbento ng kwento, at gagawin akong kontrabida para mapanatili ang kanyang imahe. Kaya inunahan ko na siya, gamit ang katotohanan. Nag-post ako sa isang malaking online community group. Isang maikling post, walang mura, walang paninisi, puro petsa, konteksto at ebidensya. Kaninang umaga, nag-divorce kami ng maayos. Kaninang hapon, nakatanggap ako ng mensahe na nagpa-cater ang pamilya ng dati kong asawa para alisin ang malas at ipakilala ang bago. Ang bayad ay nakadepende sa supplementary card na nakapangalan sa akin. Pinutol ko na ang access dahil wala na kaming kaugnayan. Ngayon, hinihingi ng hotel na sila ang magbayad. Nilakip ko ang 2 litrato, ang screenshot ng group chat at ang resibo ng down payment. Tinakpan ko ang mga sensitibong impormasyon. Gusto ko lang patunayan na totoo ang kwento. Pagkatapos i-post, pinatay ko ang telepono. Hindi ako naghintay ng mga like. Wala pang 1 oras, sunod-sunod na nag-vibrate ang telepono ko. Mga kaibigan, kakilala, kahit mga hindi kilalang numero, hindi ko sinagot lahat. Nag-reply lang ako sa ilang malalapit. Okay lang ako. Dinadaan ko sa legal na paraan. Tapos, may lumabas na video. Hindi ako ang kumuha. Isang tao sa hotel ang nag-video, ang eksena. Si Aling Corazon na sumisigaw sa staff, sina Ate Joy at Ate Beth na namumula sa hiya, si Tony na pabalik-balik na parang mahihimatay, at ang huli, ang pagbagsak ni Aling Corazon sa sahig, umiiyak at sumisigaw na inatake siya sa puso. Mabilis kumalat ang video. Ang mga komento ay iba-iba, pero may isang laging nauulit. Kung gusto mong maging sosyal, dapat kaya mong bayaran. Huwag mong ipasa sa iba. Pinanood ko ito at pinatay. Ang masakit sa akin ay ang makita si Mang Jose sa dulo ng video, nakayuko, nanginginig, hawak ang mga dokumento, kinakausap ang manager. Para siyang bumbero na nag-aapula ng sunog na sinimulan ng iba. Halos hating gabi, tumawag si Ate Joy. Ang boses niya ay hindi na matamis. Christy, tama ba yung ginawa mo? Napahiya si Mama. Pinagtatawanan kami ng buong angkan. Sagot ko, mali yata ang tinawagan mo. Hindi na ako manugang nyo. Sumigaw siya. Pero ikaw ang nagbigay ng card. Kasalanan mo to. Dahan-dahan kong sinabi. Itinigil ko lang. Dahil mula ngayon, wala na kayong karapatang gamitin ang pera ko. Ibinaba niya ang telepono. Wala pang 5 minuto, si Ate Beth naman. Christy, sobra ka na. May bago na silang buhay, bigyan mo naman sila ng daan. Natawa ako. Ang daan ba nila ay ang daan kung saan ako ang nagbabayad. Hindi ko sila hinaharangan, hinihinto ko lang ang pagsustento. Sumagot siya. Bahala ka, may karma. Mahinahon kong sinabi. Kung sino ang may kasalanan, siya ang makakarma. Hindi ako. Ibinaba ko ang telepono, hindi umiiyak. Nakita ko na ang tunay na kulay ng mga relasyong pinilit kong ingatan. Kapag may pakinabang, hipag. Kapag wala na, kaaway. Bago matulog, nag-message si Tony, mahaba. Sinisisi niya ako. Sinasabing sinira ko ang dignidad ng pamilya niya, hindi ko inisip ang tatay niya at tinapos sa pamilyar na tanong, ano ba talaga ang gusto mo? Huwag ka nang mag-iskandalo. Binasa ko ito. At hindi nag-reply. Hindi pa rin niya tinatanong kung nasaktan ba ako, kung napahiya, kung napagod. Ang inaalala lang niya ay ang dignidad ng pamilya niya. Ibinaba ko ang telepono, tumingin sa bintana. Magsisimula na ang bagong araw. At sa araw na ito, alam ko, hindi sila titigil. At alam ko rin, hindi na ako aatras. Kung gusto kong mamuhay ng payapa, kailangan kong gawin kung ano ang tama-tama sa batas, sa katwiran at sa sarili kong respeto. Kinabukasan, pagkatapos ng magulong gabi sa hotel, hindi ako nagmukmok. Maaga akong gumising, kumain ng pandesal at dumiretso sa opisina ni Attorney Santos. Naintindihan ko,
Kung mananalo ako gamit ang emosyon, sasabihin nilang mapaghiganti ako. Kung mananalo ako gamit ang batas, wala silang masasabi. Sigurado ka na bang puputulin mo na ang lahat? Tanong ni Attorney Santos. Opo, pero ayokong sabihin nilang masama akong tao, sagot ko. Kung ganoon, gawin natin ng formal, may deadline, at may patunay ng pagtanggap, sabi niya. Gumawa kami ng isang formal na notice to vacate para sa bahay na nakapangalan sa akin. Nakasulat dito ang legal na basehan, ang detalye ng property, ang dahilan ng pagpapaalis, at isang makatwirang palugit. Walang galit, formal lang at malinaw. Pinayuhan din ako ng abogado, huwag kang tatawag para iwasan ang away. Ipadala lahat through registered mail at kumuha ka ng sheriff para mag-serve ng notice para may patunay. Sinunod ko lahat. Bandang 11:00 ng umaga, kasama ko ang isang sheriff at isang mailman. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng bahay, kalmado. Si Ate Joy ang nagbukas. Pagkakita sa akin, nanlaki ang mga mata niya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako pumasok. Nandito ako para ihatid ang isang legal na abiso. Pakitanggap, sabi ko. Akman niyang hahablutin at pupunitin, pero nagsalita ang sheriff. Tanggapin niyo man o hindi, itatala namin ito. Nang marinig niya ang salitang itatala, natigilan siya. Hindi siya takot sa akin, takot siya sa papel. Lumabas si Aling Corazon, galing sa pagtulog, pero suot pa rin ang kanyang gintong alahas. Gusto mo ba kaming palayasin? Tanong niya. Sagot ko, hindi ko kayo pinapaalis ngayon. May palugit na nakasulat sa abiso. Mag-usap tayo ng maayos. Sumigaw siya, maayos? Wala ka bang utang na loob? Tiningnan ko siya. Ang 3 taong utang na loob, binayaran ko ng pera, pagod at kahihiyan. Ngayon, babayaran ko na lang kayo ayon sa batas. Pagkatapos, pumirma ako sa harap ng sheriff. Hindi ako nakipagtalo. Nang hapong iyon, kinausap ko si Mr. Cruz, isang real estate agent. Ang bahay ay nakapangalan sa akin. May nakatira pa. Pero aalis din sila ayon sa palugit. Hanapan mo ako ng buyer na handang maghintay. Sumang-ayon siya. Mas maganda na malinaw, ma'am. Pero baka kailangan nating ibaba ng kaunti ang presyo. Sagot ko, konti lang. Hindi ko ito binebenta dahil kailangan ko ng pera. Kailangan kong matapos na ito. 2 araw pagkatapos, may for sale sign na sa labas ng bahay. Sunod-sunod ang tawag ni Aling Corazon. Noong una, sumisigaw. Tapos, umiiyak. Tapos, naglalambing. Christy, iha, matanda na ako. Mainitin ang ulo ko. Kaawaan mo naman ako. Hindi na ako natinag. Nag-message lang ako. Makipag-usap po kayo sa abogado ko. Hindi ako galit sa kanya. Ayoko lang na madamay pa ang buhay ko sa kanya. Nag-message si Ate Beth. Baka sabihin ng mga tao, masama ka. Sagot ko, kahit anong sabihin nila, ginagawa ko kung ano ang tama. Nagbanta si Ate Joy. Hindi ka namin tatantanan. Kinuhaan ko ng screenshot. Natuto na ako. Ang mga salita ay ebidensya rin. Sa gitna ng lahat, si Mark lang ang nag-message, Ate, gawin mo kung ano ang tama sa batas. Hindi ko na kayang kampihan ang mali. Naiyak ako. Hindi dahil kailangan ko ng kakampi, kundi dahil sa isang bahay na puno ng sigawan, may isa pa ring nagsasalita ng mahinahon at may kabaitan. 1 linggo pagkatapos, may mga bumisita sa bahay. Nagtanong sila tungkol sa legal na estado nito. Ipinakita ko ang lahat ng dokumento. Dahil prangka kayo, ma'am, tiwala kami. Hihintayin namin, sabi nila. Pumayag akong ibaba ang presyo para sa kapayapaan ng isip. Nang araw na pumirma kami ng kasunduan, nalaman ni Aling Corazon at nag-iskandalo sa opisina ng ahente. Sinabi niyang naghihiganti ako. Hindi ako nakipagtalo. Pinakiusapan ko ang abogado ko na sabihin sa kanya, ang bahay ay separate property, ang pagbebenta ay legal. Anumang paghadlang ay itatala. Doon siya tumahimik. Hindi dahil naintindihan niya, kundi dahil natakot siya. Nang gabing iyon, mag-isa ako sa studio,
tinitingnan ang kontrata. Hindi ako masaya na parang nanalo sa loto. Gumaan lang ang pakiramdam ko, parang naghubad ng basang damit na suot ko sa loob ng 3 taon. Sasabihin ng iba, malamig ako. Pero para sa akin, ang pagmamahal ay dapat may hangganan. Kung wala, aabusuhin ka lang. Itinago ko ang mga dokumento. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing, walang panaginip ng mga mapanuyang tawa sa hapagkainan. Pagkatapos kong magpadala ng notice to vacate at maibenta ang bahay, akala ko'y magkakaroon na ako ng kapayapaan. Pero hindi pa pala tapos, dahil ang gulo ay hindi lang nasa bahay, nasa kumpanya rin kung saan 65% ng kapital ay galing sa dugo't pawis ko. Mga 10 araw, pagkatapos ng insidente sa hotel, nag-message si Grace. Ma'am, kailangan po nating mag-usap. Urgent. Kinabahan ako. Maputla si Grace. Ma'am, pinilit po akong mag-resign. Sino? Tanong ko. Mapait siyang ngumiti. Si Sir Tony po at si Miss Isabel. Siya na po ang bagong finance manager. Napakuyom ako ng kamao. Alam kong ipapasok niya si Isabel, pero hindi ko akalain na ganito kabilis at kawalang hiya. Pinipilit niya po akong pumirma sa mga gastos na alam kong mali. Tumanggi po ako, kaya sinabihan niya akong mag-turnover na, sabi ni Grace. Pero, dagdag niya, hindi ko po ibinigay lahat. Itinago ko po ang kopya ng mga ebidensya. Inilabas niya ang isang folder. Mga bank statement, resibo ng mga mamahaling gamit, hotel bill, lahat nakapangalan o may kinalaman kay Isabel pero nakatala bilang gastos ng kumpanya. May mga regular na transfer pa sa account ni Isabel na walang malinaw na dahilan. Sigurado ka bang pera ito ng kumpanya? Tanong ko. Opo ma'am, galing po sa corporate account, sagot niya. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Ang papel ay hindi nagsisinungaling. Ang tao ay kayang magsinungaling, pero ang daloy ng pera, hindi. Salamat Grace. Ako na ang bahala dito, sabi ko. Nang hapong iyon, dinala ko ang lahat kay Attorney Santos. Christy, hindi na ito usaping pamilya. Malinaw na itong maling paggamit ng pondo ng kumpanya, sabi niya. Bilang mayoryang shareholder, may karapatan kang humingi ng financial audit at magpatawag ng meeting. Pero ang pinakamahalaga, kailangan nating pigilan ang paglabas pa ng pera. Kinabukasan, nagpadala kami ng formal na sulat kay Tony, humihingi ng paliwanag sa bawat questionableng gastos. Nagpadala rin kami ng sulat sa bangko, ipinapaalam ang internal na alitan. Gabi, tumawag si Tony. Galit. Talaga bang gagawin mo to? Tanong niya. Ginagawa ko lang kung ano ang karapatan ko, sagot ko. Gusto mo bang malugi ang kumpanya? Sigaw niya. Malulugi ba ito dahil sa akin o dahil ginagamit mo ang pera para sa babae mo? Sagot ko. Nanahimik siya sandali, tapos ay sinabing, ginagawa mong kaso ang problema ng pamilya. Dahan-dahan kong sinabi, hindi. Ikaw ang gumawa ng pera ng kumpanya bilang personal na pera. Ibabalik ko lang sa tama. Ibinaba ko ang tawag, naaalala ang araw na isinabit namin ang signboard na Criston. Ang pangalang minsang nagpainit sa puso ko ay siya na ngayong lugar kung saan kailangan kong iligtas ang sarili ko. Mula nang ipadala namin ang mga sulat, nanahimik na ako. Hinayaan kong ang mga pangyayari na mismo ang magsalita. Kapag ang isang tao ay nagsimulang magmura at manisi, ibig sabihin wala na siyang katwiran. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Kuya Mike. May kinausap siyang isang malaking kliyente ng Criston. Isang maikling tawag lang, walang paninira, isang simpleng babala lang tungkol sa business risk. Sa negosyo, sapat na ang salitang risk para mangamba ang mga tao. Kinahapunan, nag-message si Grace. Ma'am, kinansela ng malaking kliyente ang mga bagong order. Nagkakagulo na ang mga empleyado. Hindi ako natuwa o natakot. Ganoon talaga ang batas ng negosyo. Kapag nawala ang tiwala, aalis ang pera. Sunod-sunod na ang nangyari. Tinawagan kami ng bangko. Ang mga supplier ay humihingi na ng cash on delivery. Narinig ko mula sa mga dating empleyado na laging galit si Tony
at ang bagong finance manager ay hindi marunong magbasa ng financial statement. Ang gulo ay umabot na rin sa bahay ng mga biyenan ko. Tumawag si Aling Corazon, hindi na sumisigaw. "Christy, totoo ba? May problema ang kumpanya ni Tony?" Tanong niya. "Bakit po kayo nagtatanong sa akin?" Sagot ko. "Para malaman ko kung anong gagawin," sabi niya. Doon ko naintindihan. Kapag nanganganib na ang pera, doon lang sila nagsisimulang mag-isip. Nag-message si Mark. Sinisi na nila si Isabel. Sabi ni Mama, malas daw siya. Dati, dinadakila nila si Isabel dahil akala nila magdadala ito ng swerte. Ngayon, siya na ang sinisisi. Isang gabi, hinarang ako ni Tony sa parking lot. Hindi na siya mayabang. "Christy, itigil mo na to. Parang awa mo na," sabi niya. Tiningnan ko siya. "Pwede mong pakiusapan ng iba, pero ako, gagawin ko lang kung ano ang tama." Namula ang mga mata niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang natakot-takot na mawala ang kanyang posisyon, ang kanyang imahe. Naalala ko ang kasabihan, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ang aning ito, hindi ako ang nagtanim, siya mismo ang naghasik. Pumasok ako sa elevator, hindi lumingon. Sa salamin, nakita ko ang aking mukha malamig pero payapa dahil alam kong kapag nagsimula ng bumagsak ang mga domino, hindi na kailangan ng tulak. Sapat na ang katotohanan. Akala ko matatakot na si Isabel pero pumili siya ng isang paraan na karaniwan sa mga taong desperado, ang siraan ako. Isang umaga, natag ako sa isang post. Ang dating asawa, nagpapanggap na biktima. Matagal na palang may kalaguyo kaya iniwan. May kasamang malabong litrato namin ni Mr. Cruz. Ang ahente, sa harap ng isang opisina. Naalala ko ang araw na iyon, pumirma ako ng kontrata. Hindi ko akalain na may kukuha ng litrato. Hindi ako nagpanik. Sinesave ko lahat ang post, mga komento, ang oras, lahat. Sa online pwedeng sabihin ang lahat. Pero ang paninira na may layunin ay may legal na katumbas. Tanghali, may nag-message. "Gusto mong matahimik? Magbigay ka ng IB 600,000. Kung hindi, ikakalat ko ang lahat." Natawa ako. Akala niya, ako pa rin ang dating Christy na umiiyak sa hapagkainan. Hindi ako sumagot agad. Nag-screenshot ako, tapos ay nag-reply. "Para saan ang ara 600,000? Ginawa ko ito para siya mismo ang magsabi ng kanyang intensyon." Mabilis siyang nag-reply. "Huwag mo nang palakihin. May pera ka naman. Kapag nagbayad ka, buburahin ko lahat. Ayaw mo namang malaman ng mga magulang mo at mga katrabaho mo, di ba?" Dito ko nalaman, hindi na ito simpleng paninira. Ito ay blackmail. Ipinadala ko lahat kay Attorney Santos. "Huwag kang magbabayad. Malinaw na itong extortion. Magsampa tayo ng kaso," sabi niya. Kinahapunan, ginawa namin ang nararapat. Tumawag si Mr. Cruz, nahihiya. "Ma'am, pasensya na po. May pamilya po ako. Ayokong madamay." Sinabi ko, "Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito." Gabi, tumawag si Tony, hindi nagalit. "Totoo bang ginawa niya yon?" Tanong niya. "Ako ba ang tinatanong mo? O ang konsensya mo?" Sagot ko, natahimik siya. "Christy, iurong mo na ang kaso. Nakikiusap ako," sabi niya. "Aling kaso?" Tanong ko. "Lahat sa kumpanya." Kay Isabel, doon ko naintindihan. Nakikiusap siya, hindi dahil sa akin, kundi dahil takot siyang madamay sa kaso ni Isabel. Dahan-dahan kong sinabi, "Tony, kung ano ang mali, kailangang itama. Hindi ako nag-iimbento. Inilalabas ko lang ang katotohanan at pinatay ko ang tawag." Sa bahay ng mga biyenan ko, gulo na rin. Nag-message si Mark. Nagtuturuan na sila. Pagod na si Papa. At makalipas ang ilang araw, "Aalis na ako, ate. Sasama ako sa isang construction project sa probinsya. Hindi ko na kaya dito." Sagot ko, "Mag-iingat ka. Wala kang utang sa akin." Gabi, tinitingnan ko ang madilim na bintana. Sabi nila, ang katapatan ay mas mahalaga kaysa katalinuhan.
Pero natutunan ko ang katapatan na may talino, may ebidensya, at may hangganan iyon ang pinakamatibay na katalinuhan. Akala ni Isabel, kaya niya akong hilahin pababa sa putik. Hindi niya alam, matagal na akong nakatayo sa pundasyon ng papel at batas. At kapag nandoon ka na, hindi ka na matatakot sa ilang malabong litrato. Nang dumating ang araw ng pagdinig, hindi na ako kinakabahan. Pagod ng isang taong dumaan sa mahirap na daan at alam na kailangang maging maingat sa bawat hakbang. Ang kaso ni Isabel ay naging malinaw ang mga banta, ang paghingi ng pera, ang paninira, sapat na para umusad ang batas. Hindi na siya ang sosyal na bagong manugang, isa na siyang babaeng takot. Ang kaso naman ni Tony ay nasa mga numero. Nang mawala ang mga kliyente at higpitan ng bangko, naintindihan niyang ang pagiging direktor ay hindi lang tungkol sa magandang damit. Ang mga transfer kay Isabel, ang mga personal na gastos na idinaan sa kumpanya lahat ay nakatala. Sa korte, hindi ko siya gaanong tiningnan. Ang lalaking nagsabing, maghiwalay na tayo ng maayos, ay nakaupo doon, mukhang pagod at talunan. Sinubukan ng abogado niyang sabihing away pamilya lang ito. Pero ang korte ay hindi humuhusga base sa emosyon, humuhusga ito base sa ebidensya. Ang resulta, malinaw na nakuha ko ang 60% kong parte. Ang mga maling gastos ay kailangang ibalik. Ang kumpanyang Criston, ang pangalang minsan kong minahal, ay isinailalim sa liquidation. Ang natirang pera ay inuna para sa bangko at sahod ng mga empleyado. Doon ako pinakanalungkot sa mga empleyado. Wala silang kasalanan, pero sila ang naapektuhan. Si Mang Jose, ang dati kong biyenan, ang pinakanaalala ko, lalo siyang tumanda. Hindi siya masamang tao, matagal lang siyang nanahimik. Minsan, nakita ko siyang nakatingin sa akin, gustong humingi ng tawad para sa buong pamilya, pero bumuntong hininga na lang, binati ko siya, "Pauna na po ako." Tumalikod siya, namumula ang mga mata. Naintindihan ko, minsan, ang kabayaran ng pananahimik ay mas mabigat pa kaysa sa kabayaran ng kasamaan. Si Mark ay nasa probinsya na. Bago umalis, nag-message siya, "Ate, hindi ka nagkamali nang tumayo ka. Kami ang nagkamali dahil nasanay kaming yumuko sa mali." Natapos ang kabanatang iyon ng buhay ko. Nakuha ko ang nararapat sa akin. Hindi ako mayaman, pero sapat para magsimula ulit. Nagtayo ako ng sarili kong maliit na financial consultancy firm. Ang pangalan, Christy. Wala nang ibang pangalan na nakakabit dito. Si Grace ay kasama ko na ngayon. Araw-araw, nagkakape kami, nag-aasikaso ng mga kliyente, kumikita ng malinis at natutulog ng mahimbing. Makalipas ang kalahating taon, isang hapon, umuulan. Huminto ako sa isang kanto malapit sa palengke. Nakita ko si Aling Corazon, nagtitinda ng lottery ticket. Wala na ang magagandang damit, ang mamahaling bag, ang matinis na boses. Tumingin siya sa akin, natigilan, at umiwas ng tingin. Hindi ako bumaba. Umupo lang ako doon, pinapanood ang ulan, at biglang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa awa o saya, kundi dahil alam kong tapos na talaga ang lahat. Ang dignidad na mas pinahalagahan niya kaysa sa tao, iyon din ang pinakamasakit na nawala sa kanya. Ang aral na natutunan ko, sa pamilya, hindi mali ang magtiis. Pero ang pagtitiis na walang hangganan ay gagawin ka lang basurahan ng iba. At kapag ang kabaitan mo ay itinuring na obligasyon, kailangan mong matutong humindi para mapanatili ang iyong respeto sa sarili. Kung sa tingin nyo ay may aral ang kwentong ito, paki-like po para suportahan ang channel na. Kung mayroon po kayong anumang komento, mangyaring iwanan sa ibaba. Lubos kong pinahahalagahan ang bawat isa sa inyong mga saloobin. Maraming salamat po, mga Ginoo, ginang, kapatid, sa pakikinig hanggang sa huli. Nawai pagpalain kayo ng mabuting kalusugan at kapayapaan. Paalam, at hanggang sa susunod na kwento dito sa channel.